What's up guys? Kape tayo. Good morning. Mm, yung kape ko, napakatamis ang timpla. Wait lang. So anyways, yung kape ko pa. Yung kape ko, sobrang tamis. So nilagyan ko muna siya ng tubig na naman kasi ayoko ng matamis na kape. So yung kape ko is kape stick po talaga siya. Kape. Oh, init. Init yung itim. So anyways guys, isa ka rin ba sa mga nagtatanong kung bakit until now masipag ka naman pero ganun pa rin ang lifestyle mo. Kumbaga, umiikot pa rin sa trabaho, bahay, trabaho, tulog. Parang ganun na lang, no? So, maglagay muna ako ng aking Tawas Miracle Cream sa aking kilikili. Kasi ito talaga yung pampaputi na ginagamit ko. So, available po yan sa aking TikTok shop, guys. Ayan. So, ayan, kinat ko muna, guys, kasi naglagay ako ng ano sa kilikili ko. Nakakahiya naman kung makikita nyo. Inom muna ako. So, ang topic natin ngayon is, isa ka ba sa nagtataka kung bakit ganun pa rin ang lifestyle mo even though na sobrang sipag mo naman? So, meron tayong tinatawag na masipag, yung buong, yung ano mo, yung katawang lupa mo, pero tamad yung mindset mo. So, ano nga ba yun, Coach Liz? Last year, siguro mga 2 years nang lumipas, 2 years nang lumipas ata. So, meron akong kaibigan, guys, na sabi niya, bakit daw ganon, masipag naman daw sila, pero ganon pa rin ang kanilang lifestyle, yung kanilang pamumuhay. So, ayun sa aking sources, mga sources. Ayun sa aking kaalaman, no, silang dalawa. Yes, masipag naman talaga. Masipag naman talaga sila. Pero, ang kanilang sipag is nagdepende doon sa kanilang trabaho. Kumbaga, buong buhay nila o buong trabaho niya, nakulong sila sa tinatawag na rat race. Ano pa ba yon, Coach Liz? So, ikaw ay masipag nga, pero yung mindset mo tamad kasi doon ka lang nag-focus sa isang one source of income. Kumbaga, active lang lahat. Nasa active ka lang lahat. So, ganito kasi yon, no? Masipag ka, pero yung mindset mo tamad. Okay? So, doon ka lang nag-focus sa trabaho na meron ka ngayon. Yung pumapasok ka, sumasahod ka. So, kung wala kang pasok, wala kang sasahurin, absent ka that day. So, kaltas na yun sa sahod mo. Okay? Yun ang tinatawag ko na masipag yung katawang lupa mo, pero tamad yung mindset mo. Bakit tamad yung mindset mo? No? Bakit tamad? Kasi merong mga opportunity dyan, guys. For sure, marami kayo nakikita mga opportunity na dumadaan sa wall nyo. Even yung mga kaibigan nyo na may nag-aalok sa inyo na dagdag extra pagkakitaan o dagdag income na alam mo naman sa sarili mo na legit yon, pero hindi mo pinasok kasi nga yung mindset mo tamad, guys. Alam mo ba ang unang na kapag makapagpabagal ng pag-aasenso ng tao is yung mindset natin, yung sarili natin mismo. Hindi yung ibang tao, hindi mister mo, hindi magulang mo, hindi kapatid mo, hindi kapitbahay mo, kundi ikaw mismo, yung sarili mo, yung mindset mo, ikaw mismo nakapagpabagal. Okay? Nakapagpabagal sa pag-growth mo, sa pag-asenso na sa pag-success mo. Okay? Kasi yung mindset mo pa lang, mali na. Okay? Hindi mo pa nga inumpisahan, nag what if ka na, what if malugi, what if hindi mag-work, 'di ba? Yan ang problema ng Pinoy. Inaalok pa nga, napaka-advance na yung mga mindset nila. Hanggang sa nauwi na lang sa, sige, itanong ko muna sa asawa ko. Sige, ano mo na gaito gayan, pag-ipunan ko, sige, gaito gayan. Wala akong time dyan. So, yon. Kaya ang una talagang makapagpabagal ng ating success o ating pag-aasenso is sarili natin. Yung mindset natin, guys. Kasi nga, yung mindset natin tamad, pero yung katawang lupa natin, guys, is napakasipag. Kasi, di ba, pumapasok ka sa trabaho, kahit masama ang pakiramdam mo, pasok ka pa rin. Bakit? Kasi may boss ka.
Sa estudyante naman, kahit masama ang pakiramdam mo, pasok ka pa rin sa school, kahit masama ang pakiramdam mo. Bakit? Kasi may teacher ka, takot kang ibagsak ni teacher. Okay? Pero pagdating naman sa mindset, guys, na para na alam mo naman sarili mo na para sa'yo yung ginagawa mo, pero hindi mo ginawa. So, ito na papasok yung tanong ng kaibigan ko, bakit after how many years, regular naman siya sa trabaho, tapos masipag naman yung mister niya, bakit ganun pa rin lifestyle nila? Nagkautang pa rin, hanggang sa lumaki ng utang, utang dito, utang doon, loan dito, kaya nakatira sila sa London. Hindi po London na lugar, kundi loan doon, loan dito, London, kaya London ang tawag na doon. Okay? So sabi ko, baguhin nyo yung lifestyle mo. Walang problema na mag-focus ka doon sa iyong trabaho. At the same time, may naka-ready ka din na pagdating ng future, magiging passive income mo siya. Okay, so, yan ang problema ng ibang Pinoy, guys. Ayaw na ayaw nilang pasukin yung ganitong klaseng negosyo, yung tinatawag kong passive income. Kasi dalawang klaseng income, guys. Yung active income, tsaka yung passive income. So, huwag kang mag-focus doon lang sa active income kasi possible, guys, na mawala yan anytime kapag ikaw ay mahina na. Okay? Yung pang active income kasi nagtatrabaho ka para sa pera. At ang passive income naman is yung pera na yung tumatrabaho sa iyo. Okay? Kahit tulog ka, pumapasok pa rin yung income kasi nga po yung pera na ang nagtatrabaho para sa iyo. Ang active income naman si ikaw yung tumatrabaho sa pera. So kung wala kang trabaho, wala kang pera. So kung mag-focus ka man doon sa, walang problema sa mag-focus ka ng active income, pero make sure na meron ka ding tawag na passive income in the future para kung sakaling pagod na kayo, pagod ka na kayo mag-asawa, so kahit magtambay na lang kayo sa bahay, meron at meron papasok pa rin na income sa inyo. Yun nga po ang tinatawag doon na passive income. So ito yung kulang sa mga tao ngayon, karamihan sa mga tao ngayon, kung bakit hindi mawala-wala ang utang. Okay guys, lahat naman tayo may utang. Even ako mayroon ding utang. Pero, ang kamalian lang talaga ng Pinoy, sorry ha, ipapatamaan man kayo, wala akong pinapatamaan dito, nag-real talk lang ako guys ha. Alam naman nila na isa lang ang source of income nila, utang pa rin ang utang. Kaya nababaon sa utang, kaya matapos na lang ang taon, panibagong taon na naman, pero yung utang nila nandun, para natili pa rin yung utang nila. Kasi nga po, nagdepend lang sila sa isang one source of income na, which is hindi naman po talaga sapat yung one source of income. Tunay naman talaga, lalo pag ikaw pamilyado na, may anak na, may nag-aaral, okay? Lalo pag ang anak mo hindi lang isa, dalawa o tatlo, mas hindi po talaga sapat yung one source of income. At lalong-lalo na yung ang nagtatrabaho is yung isa lang sa member ng pamilya mo. O si Mr. lang ang nagtatrabaho. At ikaw naman, misis, wala kang ginagawa sa bahay, inom ka lang, chismis ka lang, sugal ka lang. So, lalo talaga nababaon sa utang, palautang ka pa. So, lalo talaga kayo mahihirapan. So, dapat mong gawin, no? Mag-explore kayo yung utak mo, i-open mo yung mindset mo, ha? I-open mo. Lumabas ka sa comfort zone mo, baguhin mo yung lifestyle mo. Kasi ako guys, nung binago ko yung direksyon ng buhay ko, maraming nawala. As in talaga, maraming nawala, maraming nabago, maraming umiwas, maraming nagbablock sa akin, maraming nag-unfriend sa akin. Expected mo na yun, ha? Expect mo na yung mga mangyayari if ever na pasukin mo yung tunay na mundo, kung gusto mong umangat sa buhay, kung gusto mo bago yung lifestyle mo, kung gusto mong makatulong sa mister mo, kung gusto mong maganda ang future ng mga anak mo, accept the fact na maraming magbabago, na maraming iiwas sa'yo, maraming tumatanggi sa'yo, at una na doon yung kamag-anak mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo, sila ang unang tatanggi sa'yo guys, kung aalokin mo sila ng negosyong pinasok mo. Pero make sure na yung negosyong pinasok mo is legit, para hindi naman tayo masabing scammer, di ba?
So, bago ka pumasok sa negosyo, magsaliksik ka muna. Maraming paraan para matukoy mo kung ito ay legit ba or scam. Huwag kang basta-basta papasok na hindi mo alam kung ano yon. So, huwag kang masilaw sa pera kasi marami ngayon na nagpapasilaw talaga ng pera o ginagamit nila ang pera para masilaw yung tao para magjo-join sa kanila at pagdating ng araw, i-scam pala. Okay? So, magsaliksik ka muna bago mo pasukin yung isang negosyong inalok sa'yo. Okay, maraming paraan para paano malaman kung ito ba ay legit. Inom muna akong kape, guys. Yung kape ko, malamig na. Pero iinom ka pa rin kasi sayang. So, ayun. Kasi ako nung time na binago ko na yung lifestyle ko, guys. Kasi dati kasi, ako, isigulaki ako eh. Walang direksyon sa buhay. Wala talagang, iba talaga ang guys. Mag-iiba talaga yung mundo mo kapag mag-start ka na mag-build ng sarili mong empire. Okay? Mag-iba talaga, as in, mag-iba talaga literal. Maraming iwas sa'yo. Tunay yan ha, tunay kasi ako, based on my experience, marami ang umiwas sa akin, mga kaibigan ko, masakit yon, siyempre masakit sa akin yon, mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, mga classmate ko before na, yung friend ko man sa Facebook, pero magulat ka na lang, block ka na pala sa kanila, magulat ka na pala, unfriend ka na pala sa kanila, pero, siyempre masasaktan ka eh, nandun, yun, hindi naman tayo, yun, bato na hindi makakaramdam ng sakit, pero, habang tumatagal, nasa mundo ka ng business industry, guys, kapag lawakan mo talaga yung mindset mo, maintindihan mo at yung mga failure na yung mga na yan, yung mga failure na yan, yung mga ganyang mga tao nag-iwas sa'yo, matatanggap mo na eh. Parang wala na lang sa'yo. Tatanggapin mo kung ano yung mga failure na tawag doon, nangyari sa buhay mo kasi failure is part of success. Kung hindi mo kayang tanggapin yung failure, guys, hindi ka makakarating sa success life. Okay? Kasi step by step tayo dyan. Hindi pwedeng hakbang ka or lilipad ka papunta sa third step. Hindi. Step by step din. Yan. Ang pag-create ng sarili mong empire. So, ayun, hinayaan ko na lang, pinapakita ko na lang sa mga tao, sa mga kaibigan ko, yung mga nag-ano sa akin, na yung pinasok kong negosyo is, hindi ako nagkakamali. So, yun, kung makita man to ng kaibigan ko, no, pinaulan na. Yan. So, ang pagpasok kasi guys sa isang negosyo, wala yun sa edad, wala yun sa kung ano mang estado ng buhay mo, kung mayaman ka man, kung mahirap ka man. Ako nga, hindi mo ako mayaman eh. Nung nag-start ako sa hindi ako mayaman. Nag-start na ako 300 pesos na puhunan sa TPC, guys. Kasi doon naman talaga ako nag-start talaga sa kung anong meron ako ngayon. Doon naman talaga sa load, TPC load. Naku, ulan na pa dahil maririnig nito na ulan na, huwag naman sanang lalakas ang ulan. Aga-aga umulan, ang sushi pa lang, ulan na. So, ayun guys, no? Ayun ang problema ng karamihan sa ating mga Pinoy kasi nga po, doon lang sila nag-focus sa active income at one source of income. So, much better guys kung kaya mong mag-produce or kung kaya mong mag-build ng 3 source of income, gawin mo siya. Kung kaya mo lang. Okay? Pero mas better po talaga kung gusto mo talagang yung mas makita mo pa yung pagbabago sa buhay mo, 3 source of income, okay na yon. Kung kaya mo pa talaga, gawin mo siyang 5 source of income. Okay? Make sure na yung lahat, guys, is merong active at merong passive income. Huwag kang mag-focus lang o huwag kang mag-income lang sa isang active. Huwag mong lahat yan ay active income. Huwag. Dapat meron ka ding passive income para future, kung magkasakit ka man, huwag naman nating pangarapin yung ganong mangyayari, guys, no? Pero darating talaga na ang buhay na isang tao na darating talaga sa part na ganong magkasakit. Kasi hindi naman tayo
bakal, hindi naman, even nga bakal, kinakalawang, di ba? So, kahit tambay ka na, meron pa rin income na dating sa'yo. Kasi nga po, meron kang binibuild na passive income. Ang passive income kasi guys, hindi yan basta-basta makikita. Hindi katulad sa active income na kunyari, magtitinda ka o tindahan, open ka lang, may bibili na sa'yo, di ba? So, makita mo ng pera. Ang passive income guys is, it takes 3 to 5 years. Kung hindi mahaba ang pasensya mo sa negosyong yan, kung wala kang sakripisyo, kung wala kang tawag doon, pasensya, kung papasukin mo to, kung wala kang ano bang tawag doon, kung mainipin ka, hindi ka pwede dito sa negosyong to. Kasi hindi mo talaga siya makikita after a year. Ang iba kasi guys, nag-expect sila na after a year, pagsali nila, so 1 year, kikita na sila. Hindi ka kikita dito kung hindi mo tatrabahuin. Yung passive income sinasabi ko. Ikaw mismo magtatrabaho, sarili mo mismo magtatrabaho dyan guys, kung paano ka kikita. Hindi yung ibang tao, hindi yung nagpasali sa'yo, kundi ikaw mismo. Okay? Kahit umabot ka pa dyan ng 10 years na sumali ka, pero wala kang ginawa, tulog ka lang, wala kang ginawa, as in wala kang ginawa, so wag kang mag-expect na kikita ka. Okay? Again guys, yung lahat ng mga tao naging successful sa buhay, even mga vlogger, yung pag-i-edit nila ng kanilang mga video, kahit nakakatawa, sumasahol sila, diba? Kasi, tinatrabaho din nila yan. Nagtatrabaho din ang mga yan, guys. Hindi lang basta-basta na nagpo-post ka lang, nag-i-edit ka lang, o gumagawa ka ng content na hindi mo pinaghirapan. Lahat ng bagay, guys, kung gusto mo kumita, pinaghihirapan. Okay?